dapat maging fair ka, Mr. Chair. Pag sinabi mong 2 questions, 2 minutes talaga, you have to stick with it. Hello everyone mga kababayan. Andito na naman tayo sa ating reaction video. Si-share ko lang po sa inyo mga kababayan, ito pong nagaganap na hearing kanina sa Blue Ribbon Committee tungkol po doon sa flood control, matatawag natin tong flood control scandal. Ito pong si Senator Raffy Tulfo ay nagreklamo kay Senator Marcolita tungkol doon sa oras. Kung inyo pong matatandaan na nung nakarang hearing, nung unang hearing ni Senator Marcolita dito sa Blue Ribbon Committee, ito pong si Senator Raffy Tulfo ay nagreklamo din po yan tungkol doon sa oras. Nagreklamo yan tungkol doon sa oras. Ngayon nagreklamo para bang lagi niya binabantayan yung oras kung gaano katagal magtanong itong mga kasamahan niyang mga senador. Si-share ko po sa inyo para makita nyo po, mapanood nyo kung paano po nag-react itong si Senator Raffy Tulfo. Sinabihan pa niya si sinabihan niya si Senator Marcolita na unfair. Ayan, ito na po ang ating video. Hindi na po natin patagalin, pero bago ang lahat, yung mga bago pa lang po dyan sa ating channel, huwag po nating kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share na rin po. At shoutout rin sa aking nag-iisang members po ng ating channel, si Mama Miss Judge. Maraming salamat. Shoutout po sa iyo sa walang humpay na pag-support po sa ating channel. Maraming salamat. Ito na po yung video, guys. Sinong COA representative? Morning po, Your Honor. Yes, ma'am. This is on ghost projects already paid. BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr. said contractors found guilty of under-declaration or evading taxes will not be issued updated tax clearances, effectively disqualifying them from future government projects and suspending settlement of their current contracts. He addressed reports on ghost flood control projects, which the government had fully paid. Tama lang naman, Senator, hindi lang suspended dapat. Kasi ito nga DPWH, lagi na to may issue tungkol sa corruption, di ba? Kaya ang dapat niyan, kung magkaroon ng problema o magkaroon ng violation itong DPWH, hindi. Magkaroon ng violation itong mga contractors, hindi lang dapat suspende, di ba? Dapat iban na sila. Iban na sila dito sa pagkuha ng mga kontrata dito sa DPWH. Para naman madala. At kung sakasakali, di ba, karamihan ng mga ganyang mga kumpanya, mga kontraktor, ang ginagawa, kung naban na yung isang company nila, gagawa sila ng panibagong kumpanya at iisa pa rin yung may-ari. Kaya dapat, bago tumanggap ng mga contractors, salain talaga ng mabuti. At itong nagbibigay ng budget, itong ating kongreso, dapat salain din nila na bago sila magbigay ng budget, kikilatisin nila na itong mga kontraktor ay matitinong mga kontraktor para maiwasan na yung mga kagaya nitong may mga iskandalos na mga proyekto. For undeclared as completed, but which upon subsequent verification and validation were discovered to have never been actually constructed or physically undertaken. Malinaw na sa BIR report na ito na may mga proyektong fully paid pero hindi naman ginawa. Paano nakakalusot ito sa inyong post-audit
At bakit hindi kaagad nakikita bago ma-release? Oh, lalo pa niyan, ha? Mayroong mga proyekto na wala or hindi tapos pero nababayaran na. Ang masisisi niyan, ang talagang mananagot dapat, hindi lang contractors, pati yung DPWH. Kasi bago sila mag-release ng bayad, dapat may makikita silang project na nakasunod doon sa regulasyon ng DPWH. Hindi yung magbibigay na lang sila ng budget o bayad doon sa mga project na wala namang proyekto, mga ghost projects. Ang final payment. Can you respond to that, Mr. Chair? Your Honor, the audit team or the audit teams under the DPWH has already issued notices of disallowances based on the absence or non-submission of the disbursement vouchers, and doon din po sa mga may technical deficiencies noted by the audit teams po. Yun nga. Itong mga project na ito nga, na verified, validated, na ghost projects talaga, hindi ginawa. So ano nga ang papel ng kuha dito? Hindi ninyo ito nakita. Sabi mo, granting na post-audit ginawa ninyo. Yes po. Pero ito fully paid na eh. Yes So po, we Your Honor. presume na Yes po. nagkandak na kayo ng post-audit dito. Meron na po, Your Honor, hindi po siya na post-audit, kaya po nag-issue na po si auditor ng notices of disallowances para doon po sa mga projects na yun, Your Honor. At doon sa mga hindi po sinubmit na disbursement vouchers po. Are you happy with her answer, Senator Bato? I'm not satisfied, Mr. If Chair. I may I'm not satisfied. provide po, Your Honor, for... Ang tinatanong niya po, Madam, Yes po. paano nyo inaudit yung ghost project? Yes, Your Honor. Doon po sa case po kasi ng Bulacan, Your Honor, marami pong hindi na-submit na disbursement vouchers. So, hindi naman, kahit several... Ang ibig nyo sabihin, nagdidepende lang kayo sa mga papeles, sa dokumento? Hindi po, Your Honor. Kaya nga po, dahil hindi po sila nakapag-submit, nag-issue na po ang audit teams ng notices of this. Pag ganyan na, no, Senator Marcolita, yung katanungan mo dyan sa COA na paano kayo mag-audit kung ghost project, ghost din. Ghost din yung mag-audit. So di wala. Di ba? Ghost din ang resulta. Allowance. Hindi Kayo, mahirap, Mr. Chair, mahirap na puro lang tayo notice of disallowance na klarong-klaro na ito na ghost project. Yes, Your Honor. Yung hindi po kasi pag-submit ng account, sir, or yung disbursement vouchers, pwede pong kasuhan din yung mga persons liable na hindi nag-submit doon sa... Hindi, wag mo na Opo. wag mo akong dalhin doon sa mga papel yan, Opo. mga disbursement na yan. Kuha. Kung mag-post-audit kayo, di ba pupunta kayo sa area, tingnan nyo kung saan ang project. Yes po. O ngayon, hindi nyo nakita. Ano, hanggang kuan lang kayo? Hanggang disallowance lang kayo? O hindi nyo nakita. O ano ngayon? So, hindi ba papilin nyo yan as Commission on Audit na mag-file lang kaso? Yes po, Your Honor. Yun po yung susunod na hakbang Ay, susunod. po ng Kailan COA. pa susunod? Kasi, Naubos na ang pera ng gobyerno ito. Nabayaran na lahat itong project na ito na hindi nagawa. Tapos ngayon, susunod pa. I am so, alam mo, yung mga tao na nanonood sa atin, sabihin nila, kaya pala naglipana yung ghost projects dahil yung kuha, kabagal kumilos. Hindi po, Your Honor. Gusto ko lang pong iklaro na yun pong sinasabi nating Ghost Project na isa po sa mga nabisita ay 2025 transactions po siya. At declared po siya na completed as of July 2025. Yun pong disbursement vouchers po niya ay hindi pa po due for submission
noong August po na unang hearing natin. Kailan ninyo mapapailan na kaso ito? Because the people are impatient. The people are impatient with all this corruption na Yes, nangyari. Your Honor. Kailan niyo ipapile? Can you give us a Ganito po siya, definite Your Honor. answer? Opo. Ganito po siya. Di ba po kasama po siya doon sa ating special audit. Sa ngayon po, fina-finalize po yung audit highlights natin sa special audit. Doon po sa audit highlights, alam mo yung yes, Your mga Honor. tao Opo. nakikinig sa atin Yes ngayon, po. hindi pasok sa utak nila yung special, regular audit or what. Yes. Tama. Ang tanong ko sa iyo, kailan niyo tumapailan ng kaso? The soonest possible time po, Your Honor. What is the soonest time? Dahil i-issue po ngayon yung ating Kaya, what is the soonest time? Estimate. this month po, Your Honor. This month. Opo. Mapailan niyo ito ng kaso. Opo. Ngayon, sino ang pwede niyong papailan ng kaso? Sir, based po doon sa audit, sir, yung mga yung mga persons liable po, pwede pong management officials ng DPWH at ganun din po yung mga contractors po. Mr. Chair, So this month, Interjection, Mr. Chair. if I may. excuse me. Akala ko ba meron time limit dito kasi marami Yun pa na. nakapila. Nagreklamo 1, na. 2, 3, 4, 5. And then by 2 o'clock, ano na tayo, adjourn. So, As a matter of fact, your paano 5 pa natin minutes, sir, is finished already. So, okay. Thank you. But Thank you, may Mr. I Chair. may I interject with the indulgence of Senator Bato, Mr. Chairman, if I may, in the same topic, Mr. Chairman, with regard to COA reports, Mr. Chairman, if I may, just a few queries, Mr. Chair. Where is Yeah. na? Kasi Yes, nakalinya Mr. yung Chairman, mga- because I heard, because I'm sure a lot of our people are listening and watching. Very interesting yung ni-raise ni Senator Bato. Ma'am, from COA, what's the difference between fraud audit and yung audit highlights? At binabanggit nyo, matatapos na po ito. Is that correct? Because that's the reason why the chairperson of COA is not here today, because he's finalizing it today. Am I correct, ma'am? Your Honor, opo. Yung fraud audit po, ang result po ng kanyang, or report po na lalabas, ay yung pong audit highlights po natin. The audit highlights would contain the significant or yung key takeaways po doon sa ating fraud audit, wherein the nature of the alleged fraud and the persons liable, at saka yung mga gathered po na evidence, ang lalamanin po ng ating highlights. Kailangan po ng due process, sir, kailangan po munang ipareceive doon sa mga persons liable para po mag-comment po sila at magbigay din po ng kanilang panig. Yes, now I understand. Okay? So, si Senator Bato, tinatanong niya yun, dun sa audit highlights, dun makikita yung nature ng alleged fraud, yung evidence gathered, and the parties involved. Am I correct? So, matatapos na po yan. Mr. Chairman, if I may respectfully move that we subpoena itong binabanggit ng ating guest from COA, yung matatapos nila na fraud highlights, immediately i-furnish ng copy itong Blue Ribbon committee, even, Mr. Chairman, even while awaiting the response of the respondents. And also, once they responded, Mr. Chairman, we'd also like to subpoena the copies of the responses of the respondents as soon as they are submitted to COA. I so move, Mr. Chair. Mr. Chair, Ayan na. Mr. Chair, excuse me. Mr. Chair, because the Ayan last na. time I was here, I was only allowed 2 questions by you. And yet, mga kasamahan ko rito, bilang respeto sa mga kasamahan ko, they were allowed na 1 to sawa. Dapat maging fair ka, Mr. Chair. Pag sinabi mong 2 questions, 2 minutes talaga, you have to stick with it. You're not being fair, Mr. Chair. I am fair kasi nandito kasi. No, kasi nung last time, sabi mo sa akin, 2 questions lamang. Sabi mo 1 question. Sabi ko, tinitipid mo ako, sabi mo 2 questions. And now, pinapayagan mo kahit na ilang questions. Be fair, Mr. Chair. Teka muna, bago tayo magkaroon ng impression na walang fair dito. Noon, sinabi ko na in the earliest statement na nag-uumpisa tayo noon at kinakailangan nating mabakate ang plenary at exactly 2:15, kaya tayo nagmadali. Kaya naman sabi ko sa inyo, pasensya na muna. Ngayon, sa dami ng gustong magtanong, kaya binigyan natin ng tigpa 5 minutes ngayon. Kaya lang, I am following a schedule here. Ito pa yung nandito kung wala na si Senator Marcos,
Tapos ka na. Mr. Chair. Chairman, Chair, I akala ko made po a ako yung motion, sunod Mr. kay Chairman. Senator I De La have Rosa. Itong si magkomento lang ako, mag-react ako dito sa ugali ni Senator Rapi Tulfo. Bakit ba kailangan pang ganyan na magreklamo siya tungkol diyan sa oras? Hindi kung mapunta na sa kanyang termino na magsalita, magtanong, ay di habaan niya rin. Nung nakaraan, nagrereklamo din siya sa oras. Tapos ngayon, nagrereklamo na naman sa oras. Dapat siguro niyan, chairman ng Blue Ribbon Committee, Senator Marcolita, Rodante Marcolita, sa next hearing niyan, paunahin nyo na yan magsalita. Para wala siyang masabi, di ba? Kasi parang pangit pakinggan dito yung hearing na yan, ganyan na yung mga kasamahan nyo busy sa pagtatanong kung anong mga tinatanong dyan sa mga contractors, kuha o ano pa man. Siya nagrereklamo sa oras. Pending motion, Mr. Chair. I second the motion. And Hindi, duly kasi seconded, Mr. tapusin Chair. muna natin yung bitin na kasi hindi tayo, na para tayo nagpapatintero. Di ba? Pangit naman pakinggan na puro ka reklamo dyan sa oras. Kung matagal magtanong yung ibang mga kasamahan, di tagalan mo rin. Kung merong ganyan na sinasabi ni Senator Rafi na alas 2, di ba? Hanggang alas 2 lang. Kung di matapos, di pwede naman siguro yan sa susunod, di ba? Hindi yung idaan sa idaan sa init ng ulo. At yung iba nga dyan hindi pa nakapagsalita. Kahit nung unang hearing, hindi nakapagsalita. Pero tahimik pa rin, di ba? Ayan, ito na po yung pinaka-end ng ating video. Maraming salamat po sa lahat at mabuhay po kayong lahat. At God bless sa lahat. Lagi po nating tatandaan, mahalin natin ang ating bansang Pilipinas at higit sa lahat, mahalin natin ang ating sarili. Bye-bye! Ingat!